Sa grocery, maraming abala sa kani-kanilang pamimili. Pagdating sa kahera, busy naman sila sa kanilang mga bayarin. Sa lugar na ito kasi, hindi lang pera ang binabudget, kundi pati oras na iginugugol sa pamimili. Ang pagtulong sa kapwa, bibigyan din kaya nila ng panahon. Busy man ang mamimili, nako meron kaming social experiment na sigurado akong magpapatigil sa kanila. Ang gagawin lang ni Ate Jeanette, maglalaglag ng 50 pesos. Dito magkakaalaman kung sino ang tapat na magsasaoli at kung sino ang mangdededma at itatago ang pera. Siyempre pa, kung isasauli ang pera, aba, sagot na ng good news ang pinamili nila. Sa isang grocery sa Quezon City kami pumwesto. Kasama namin si Mami Jeanette na kunwari mamimili rin. Sasadyain niyang maglaglag ng pera at sa tulong ng mga hidden camera, mabubuking kung sino sa paligid niya ang tapat at matulungin. Habang abala si Mami Jeanette, papanoorin ko ang pangyayari mula sa dulo ng grocery store. Nang dumating kami ng tanghali, mangilan-ngilan na ang namimili. Unang nilapitan ng aming kasabwat ang lalaki at babaeng ito. Patagong inilaglag ni Jeanette ang 50 pesos sa hilerang ito. Walang ibang tao kundi ang aming kasabwat at ang lalaki at babae. Maya-maya pa'y napahinto ang lalaki. May dinampot at saka tuluyan nang umalis. Yung unang nakakuha ng 50 pesos, nakapulot, hindi sinole. Siguro kailangan niya ng pera. Pero tandaan nyo, lalo yung mga kids, pag meron kayong napulot, especially kung alam nyo naman na hindi sa inyo, kailangan isole. Pero pagdating sa dalawang babaeng ito, aba, agad nilang sinabihan ang nahulugan ng pera. After half an hour, tsaka ilang mga fail attempts, nakahanap din tayo. Hihi! Nikilig ba kayo? Okay, nikilig din ako. Hello po! Hi! Magkaibigan kayo? Magkatrabaho. Magkatrabaho? Ano pangalan mo? Rona po. Rona? Olive. Ha? Olive. Olive! Eto, anong pinamimili nyo ngayon? Pang merienda po. Mangmerienda nyo. Sinuli nyo yung 50 pesos? Ay, sabi namin kanina, ano po, nahulog yung pera niya. Oo. Kasi sinuli nyo. Pinuli niya. Siya po nagpulot, yung nakalaglag. Yung nakalaglag. Pero sinabi nyo na nahulog yung pera niya. Oo. Bakit hindi nyo kinuha yung pera? Kasi nakita naman po namin na siya nakahulog, kaya sabi namin yung pera mo. Oo. Hindi nyo kinuha. Hindi nyo kinuha. Hindi po. At wala kayong balak kunin yun kung sakasakali man. Wala. Bakit? Hindi naman po sa amin. Yun, hindi sa kanila. Magkano may babayaran nila? 222 and 25 centavos. Kami na po ang bahala dyan. Kami na po ang magbabayad. Bilang appreciation sa pagsoli nyo ng 50 pesos, ay hindi na po kayo magbabayad. Kami na po ang magbabayad. Congratulations mula sa Good News. Thank you. Congratulations. Bye! Pagkatapos ng masayang pangyayaring ito, ang matamlay naming paghihintay sa mga tapat, sunod-sunod nang nagkabunga. Gaya ng lola na ito na ipinaalam na nahulugan ng pera ang aming kasabwat. Kayo po'y nagsabi kaninang yung may nalaglag na perang 50 pesos. Ano po sinabi niyo? Sabi po yung pera mo kung nalaglag. Hindi niyo po kinuha. Hindi po. Bakit na po hindi kinuha? Hindi po akin. Hindi po sa inyo. Ayan, napakaswerte ho ng inyong pagkakadaan dahil yung pong babayaran po ninyo, good news na po ang magbabayad para po sa inyo. Bilang appreciation po sa pagsusoli po ng pera po doon sa may-ari, kami na po ang magbabayad. Ayan. Welcome po. Sa'yo na to, baby. Money. Sa hilera namang ito, agad tinawag ng mama ang pansin ng aming kasabwat. Pagdating sa kahera, ang binili niyang kape, sinagot na ng good news. Libre na po yan galing sa GMA News TV. Ganon? Opo. Thank you. Bakit hindi niyo mo
tinago lang, hindi naman niya ata nakita. Ba't sinabi mo? Hindi naman kailangan. Tsaka mas kailangan niya yun. Si Albert na isang maintenance boy ay madalas daw nauutusang mamili sa grocery store. Ang kaping kanyang binili ay para raw sa tinutuluyang pari. Kahit na libre na ang kanyang pinamili, isinauli niya raw sa nag-utos ang pambili ng kape. Madalas na ako maka-encounter ng ganun eh. Sa church, laptop, cellphone, madalas maiwan. Yung sobre na pinapasunog sa amin ni Father, sobre sa offering, kaluluwa, nakakuha ko ng 2,000 plus. Sinurrender ko rin sa office. Ang kanyang katapatan, karapat-dapat na tularan. Kasi ano yun eh, malaking bagay sa kanila yun. Hindi mo alam kung para saan yung naiwan na laglag na pera, kung pambili ng gamot or ng importanteng bagay para sa kanila. Kasi yung pera na yun, pag pinag-interesan mo, wala rin eh. Parang lumilipad lang rin yun. Salamat Albert sa ipinakita mong magandang halimbawa. Kung merong nagsoli, meron ding inangkin na lang ang nahulog na 50 pesos. ₱100 ang sinubukang ilaglag ng aming kasabwat. Ang nanay na ito na abala sa pamimili, agad itinuro kay Janet ang 250 nahulog. Ma'am, bigay po to ng good news ng GMA 7. Kaya libre na po yung grocery niyo. Really? Dahil po sa pagpulot niya sa 50 pesos. Nakita ko nalaglag. May kasama, may babae ko. Miss, yung 50. Miss, kinuha niya. May isa pang 50. Miss, meron pa oh. Sana dinamihan ko. Ang customer na si Mommy K, walking distance lang daw ang tirahan mula sa grocery. Sa kanyang munting tahanan, merong maliit na sari-sari store. Pero ang kanya mga ipinamili, para raw sa kanya. Ang nilibre naming mahigit sa ₱300, malaki na raw ang maitutulong. Yun talaga hindi ko na-expect. Hindi ko talaga na-expect yun. Na yung mga pinamili ko, na may kapalit pala yun. Na malilibre pala ako. Sa kanilang bahay, 2 lang sila ng kanyang apo. Ang kanya kasing mga anak sa abroad nagtatrabaho. Nagbibigay raw sa kanya ang mga anak, pero ayaw niyang lubusang umasa sa kanila. Hindi na po nakakagulat kasi syempre, kilala ko rin naman po si Mami. Hindi naman po siya makasariling tao, ganyan. Willing po siyang tumulong sa iba. Dahil sa inyo, Mommy Kay, Albert at iba pang mga tapat na aming nakilala, nabuhayan kami ng pag-asa na marami pang mga tao na gaya nyo na may magandang kalooban.